Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na! Hello kids! Mayong aga naman sa inyo nga tanan. Wow! I know nga nalipay gid kamo bag-o naman ang aton nga lesson today. Wow! Pila naman ka days. Lapit na ang aton nga klase, no? Sino excited rin sa inyo magbalik liwat sa eskwelahan? Oo, excited na kay bag-o tanan ang mga gamit sa school. So, sa school nyo ba, may ara bala ka mo nga mga hate nga mga friends? Or mga neighbors? Or sa family, may na-hate ba ka mo or hindi nagustuhan kay dahil sa ilang attitude? Or hindi ka mo magkasundo? Sa aton nga lesson today, paano naton sila ilab? Ma-learn naton ina. Kay tungod, si Jesus lang gid ang nagapalangga sa aton. Kaya dumdumo naton ang aton nga word up today. Jesus loves everyone. Oo, tanan gina-love ni God. Biskan ano pa ang imo nga tribo or biskan ano pa ang imo nga language, love ka ni God. Pati ang imo nga enemies, love gihapon ni God. Kaya anong dapat naton himuon? Pamatian naton sa aton nga lesson today. Prayer time naman kita mga kids, and ginasundan yapon naton ang prayer acronym nga RIGHT. And ara na kita sa letter H, which means humbly confess. Sabi sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Humbly confess means nga nagapati ka na makasalanan ka and nagapangayo ka ng bulig kay God para i-forgive ang imo nga sins. Kaya, kung may ara ka nga sins na gusto mo i-confess kay God, pwede mo ako sabayan mag-pray. So, sige, let's pray. Lord Jesus, thank you dahil gin-remind mo kami to always humble ourselves to you. Lord, sorry sa mga kasalanan namin, sa mga sins nga giisip namon, gihambal namon at gihimo namon niya, hindi gid ikaw na namian, Lord. And we admit na ikaw lang gid, Lord, ang only way to save us from our sins. Lord, thank you sa gihimo mo sa cross, and thank you for helping us every day sa mga kailangan namon. Lord, bless our day today, Lord, and give us strength. In Jesus' name I pray, Amen. Don't be afraid, Jesus is watching you in the dark night. He is protecting you. Talk to the Lord, ask Him to make you brave. Jesus will hear when you pray. Jesus is caring for you. Jesus is helping you too. Jesus is always there keeping you, for He loves you. Jesus is caring for you. Jesus is helping you too. Jesus is with you whatever you do. You're not alone. Jesus is there with you. He can't be seen, but He is there. It's true. He is your friend. He'll keep you in His care. He goes with you everywhere. Jesus is caring for you. Jesus is helping you too. Jesus is always there keeping you, for He loves you. Jesus is caring for you. Jesus is helping you too. Jesus is with you whatever you do. Para naman sa aton nga memory verse mga bata, ari naman si Teacher Kat.
Mga bata, kung may ara ikaw sang isa nga gusto hatagan sang regalo, sino bala ina? Siguro makaisip ikaw nga ang hatagan mo sang regalo, si mama or si papa mo, or ang imong mga friends. Kag ano bala nga klase sang regalo ang gusto mo nga ihatag sa ila? Siguro mag-invest gid ikaw no kung ano nga regalo kag kung pila ang magastos mo sa sina nga regalo kami ara ikaw sang kalipay na batsyagan nga maghatag sa ila kay palangga mo ang gusto mo tagaan sang regalo. Balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse sa subong maaga aton pagatun-an nga may ara gid sang isa nga naghatag sa imo kag sa akon sang pinakaimportante nga regalo sa tanan. Kag ina ang aton memory verse makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid gid sang kamaturan ngani dapat gid naton patihan. Ang Bible may ara ni siya sang dalawa ka part. May Old and New Testament. So this time, ang aton memory verse makita diri sa New Testament mga bata sa Book of John, chapter 3, verse 16. Basahon diri ni Teacher Kat. Makita man diri sa aton nga screen mga bata. Siling niya For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Makita na ang aton verse diri sa aton nga screen. Siling nga diri mga bata for God so loved the world. Sino bala ining si God nga naghambal diri nga nagapalangga sa world. Ining mga bata ang si God, siya si God nga naghimo sang tanan nga makita naton sa palibot. Siya ang creator nga naghimo sa mga bagay nga hindi gid kaya himuon sang biskan sino. Siya ang naghimo sang tanan, mga puno, mga animals, mga kabukiran, ang lupa kag ang dagat. Siya si God nga naghimo sina. Kag siya si God nga naghambal diri nga nagalove gid sa world. Ang world nga ginahambal diri mga bata, ikaw kag ako nga tao nga ara diri nga nagakabuhi sa kalibutan, palangga gid sang Ginoo. Kag bangod sang iya nga pagpalangga sa imo kag sa akon, siling niya, He gave His only begotten Son. Buot silingon mga bata, ang iya bugtong nga anak nga wala sang iban kundi si Jesus Christ, ginhatag niya para sa imo kag para sa akon. Ginpadala niya sa sini nga kalibutan mga bata para magantos, para magsakripisyo sang iya nga kaugalingon para sa imo kag para sa akon nga sala. Ano bala ang ginhimo ni Jesus bata? Ginantos niya ang tanan nga kasakit dito sa cross. Ginlansang siya mga bata, ginhanot siya pila ka beses. Ginlansang siya, napatay, ginlubong kag nabuhi gid pagkatapos ang 3 ka adlaw. Kag bangod sa ginhimo ni Jesus mga bata, ang imo kag ang akon sala pwede na mapatawad. Amo na ang purpose nga ginhimo niya ina. Ano bala ang ginatawag na sala bata? Ang sala amo na siya ang mga butang nga imo kag akon ginaisip, ginahambal kag ginahimo nga hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. Kag ang sala seryoso na siya nga butang bata kay may parusa. Mahiwalay ikaw kag ako dira sa Ginoo bangod sang sala forever. Pero ang siling sa aton nga verse, siling nga, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang biskan sino, whoever, ikaw kag ako, bata, babae, lalaki or babae, bata or tigulang, ano pa ang imo nga edad, ano man ang imo nga lahi, basta magbilive ikaw sa ginhimo ni Jesus dito sa cross mga bata. Patihan mo nga siya lamang ang tagapagligtas sang imo nga mga sala, siling nga diri should not perish. Ibig sabihin, hindi na ikaw mahiwalay dira sa Ginoo, hindi na ikaw pagparusahan sang imo nga mga sala, kay ginhimo na ina ni Jesus ang imo nga buhaton. Magbilive ka sang iya ginhimo dito sa cross, siling niya,
should not perish but have everlasting life. Kay kung buhaton mo ina nga hinulusol ka sa imong mga sala, mag-believe ka kay Jesus as your Lord and personal Savior, makaangkon ikaw sang kabuhi nga wala sang katapusan. Buot silingon bata, kabuhi nga habang nagakabuhi pa ikaw diri sa kalibutan, nagakabuhi ikaw sang kabuhi nga napatawad na bangod ikaw nag-believe kay Jesus as your Lord and personal Savior. Kag mangin kaupod mo siya sa ulihi dito sa perfect place naging prepare gid sang Ginoo para sa iya nga mga kaanakan. Kani kung ikaw bata wala pa nag-abot sa imo nga kabuhi nga nagbilive ka kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imo nga mga sala, pwede mo na buhaton subong. Akuon mo nga ikaw makasasala sa atubangan sang Ginoo. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross nga siya lang ang tanging tagapagligtas mo sa imo nga mga sala. Patihan mo ang iya nga ginhimo kag magpanawag ikaw sa Ginoo nga hindi mo gid kaya luwason ang imo sarili halin sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nagbilive kay Jesus bilang imo Lord kag personal nga manluluwas, malipay ang Ginoo bata kung i-share mo sa iban nga mga friends mo nga may Jesus nga ginregalo ang Dios para magkaroon gid sang kapatawaran ang ila nga mga sala. I-share mo sa iban para mabaton man nila ang regalo sang Ginoo nga kabuhi nga wala sang katapusan paagi kay Jesus Christ. Gani bata, para ma-memorize nato na aton ma-verse, para biskan diin ikaw malakat, madumduman mo gid nga ang Ginoo nagapalangga sa imo kag ginpadala niya ang iya bugtong nga anak nga si Jesus para mag-sacrifice ang iya nga sarili para sa imo nga mga sala. I-memorize naton ining aton nga verse. Kung ang kamot ni Teacher Kat diri sa ibabaw, kusugid ang pagbasa sang verse. Pero kung diri sa tunga, tama-tama lang. Pero kung ibaba ni Teacher Kat, putik lang, wala sang boses, hinay gid kaayo. Sige, magbasa sang verse. Umpisa naton sa John 3:16. Basahon ang bilog nga text kag mag-end kita sa John 3:16. Ayan, John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. John 3:16. Ayan, isa pa mga bata. John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should perish. John 3:16. Ayan, isa pa. John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Ayan mga bata, sige, tanan na, basahan na natin tanan. John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ayan mga bata, ikaw naman ang mag-memorize. Pwede mo i-video ang imo nga sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal. Hindi ta mag-friend dira sa iya kay mangu-mangu man na siya. Hindi ta magpalapit sa iya kay kalain na siya. La mga bata, na-experience nyo na ba ina nga may mag-discriminate sa inyo o hindi maggusto nga mag-friend sa inyo? Nga ang agaamo sina ang mga tao haw. Nga ang makaamo kita sina nga hindi kita mag-friend. Balaan man naton nga palangga sa Ginoo ang
kada isa ka tawo. Let's listen to our Bible lesson this morning. Ako gali si Teacher I for our story time today. Ini nga story mabasahan sa John chapter 4. Kundiin ang Lord Jesus nagatudlo sa mga tao. One time, ang Lord Jesus nabalaan niya nga ang mga Pharisees nang nainggit sa iya. Kag damo-damo nga mga istorya against him and nag-iwas na lang naglikaw si Jesus. Sabi diri sa John chapter 4 verse 3, he left Judea and he departed again for Galilee. Ginhambalan niya ang iya nga mga disciples, tara, maglakat ta dito sa Galilee. So, nag-travel sila. Kundiin, kinahanglan nila mag-agi sa Samaria. Kundiin, hindi gusto sang mga Jewish people nga mag-agi dito kay kuno ang mga Samaritanon ng half-breed kuno sila. Ng mga wala daw nagatuugid sa Ginoo. Hindi daw nga mga tao nang hindi daw dapat nga makisalamuha sa ila. Parehasang aton nga ginistorya kanina nga hindi ka mo magpalapit, hindi ka mo mag-friend dira sa ila kay lain na sila. May ganun gali nga discrimination sadto mga bata. Pero si Jesus, ginpili niya nga mag-agi didto. Kay may manami nga lesson nga gusto si Jesus nga ipabalo sa aton tanan. Kag diri mabasahan sa verse 5 na sang nakaabot sila sa Samaria, nakaabot sila sa town of Samaria nga ginatawag nga Sychar, ara didto ang bubon or well of Jacob. Dumdumon mga bata, ining well, sadtong pangagin ginhukay, kay kundiin, source ini sang water para mapainom ang mga animals, iba't ibang mga sapat, mga sheep, mga camel, yun ang source of water. Kag during that time, gihapon tong well of Jacob nga naga-serve sa mga taga-Sychar. Kag dito nagpungko si Jesus. Kag during that time, udto na daw, init-init. Naghambal ng mga disciples, magbakal daw anay sila, manggita daw anay sila sang pagkaon. So si Jesus, nabilin dito sa may bubon. Tukay-tukay, may isa ka babae nga nagpalapit. Siguro dahan-dahan lang siya. Kag dala-dala niya ang iya nga jar. Kag si Jesus, nakikistorya sa iya. Hambal ni Jesus, pwede mo bala ako matagaan sang tubig? Nakibot ang babae. Kay naobserbahan niya na ini Jewish person ni siya. Kag lalaki pagkit. During that time mga bata, hindi basta-basta makaistorya ang mga babae sa mga lalaki kung hindi na family member. Kaya natingala ang babae. Sabi niya, nakiistorya ka sa akon. Nga, bayi ko nga taga diri sa Samaria. Nga nakikistorya ka. Natingala gid siya ang mga bata. Kay, wala siya kabalo kung sino ang iya nga kaistorya. Wala siya kabalo nga si Jesus nahigugma sa iya kay si Jesus ang Ginoo mismo. Boys and girls, ang Ginoo nagahimo sang pamaagi para makilala tagid siya. He reaches out to us. Parehas ang ginhimo ni Jesus sa Samaritanon nga babae. Oo, kilala ka sa Ginoo kay siya ang nagtuga sa imo. Kagambal gani sa Bible sa John 3:16a, for God so loved the world. Ikaw, bata, gihigugma ka sa Dios. Kilala niya ikaw, kabalo siya sa imo nga pangalan. Kabalo siya kung pila imo edad, kag ano ang favorite mo nga game. Balaan niya kung hilig ka sa Roblox. Balaan niya kung ano gid ang take time, occupy sa imo nga time. Kabalo si Jesus sa tanan-tanan, kag manami ang iya nga plano for you and for me. Kay nga siya ang perfect nga God. Balaan niya what is best for everyone because He loves everybody. Parehas diri sa Samaritanon nga babae. Sabi ni Jesus,
Kung balaan mo lang gid kung sino ang kaistorya mo, kung kabalo ka man sa regalo sa Ginoo nga para sa imo, ikaw pagid ang mangayo sang tubig sa akon. Tingala ang babae, sabi niya, "Sir, wala gani ikaw sang jar para magkuha sang water? Di paano mo mahatag sa akon ina nga water?" Kali, may gina. Ibig sabihin si Jesus, lain nga water ang iya nga kinahambal dire. Ambal pa sang babayi, mas great ka ba sa amon nga amay nga si Jacob nga nag-ukay sini nga bubon nga naghatag sa amon diri nang bubon nga ni? Mas great ka pa ba sa iya nga siya napainom niya tanan ang mga sapat? Pero wala gid siya kabalo nga ang meaning ni Jesus is the living water na ang makakuha sa tanan nga uhaw sa tagipusoon sang mga tao. Balaan mo ba ina, bata, nga kita tanan is uhaw sa paghigugma sa Dios na ikaw kag ako kinahanglan ta inang living water nga ginahatag ni Jesus. Ang bayi nga ni wala pa siya kabalo kung ano gid ning ginahambal ni Jesus, kaya ambal ni Jesus sa iya, ini nga water ihatag ko. Ambal sa verse 13, ang tanan nga makainom sini hindi na liwat mauhaw. Sabi ng babae, ikaw nangi na ahaw. Bisan wala siya kabalo, ambal niya na lang, "Sir, pwede mo ko sinatagaan para hindi na kumauhaw liwat?" Siguro sa isip-isip niya, hindi na ako magbalik-balik diri sa bubon, hindi na ako magkuha-kuha sang tubig, hindi na ako makapoy, hindi na ako mahuya sa mga tao, kag diri good news gid nga makaangkon ko inang living water nga na. Sabi siguro ng babayi nga ni. Kaya naman, kibot na lang siya. Sang ginhambal ni Jesus sa iya, "Sige, tawga ang imo nga bana." "Sir, wala ko sang bana." Sabi ng babayi. Kag, amo pagid ang ginhambal ni Jesus mga kids, oh. Tama ikaw, nga wala ikaw sang bana. Kay, ang imo nga upod subong hindi mo bana, nakalima ka na asawa. Ha? Nakapalo siya? Kung ano ang sitwasyon sang babae? Hala mga bata, kaya gali gusto ni Jesus nga makaangkon ini nga babayi sang living water. Kaya ini nga babayi ang uhaw sa paghigugma, uhaw sa pagpalangga sa Ginoo. Balaan mo ba nga ikaw kag ako uhaw man sang tuod nga paghigugma? Nga hindi naton maranasan ina nga ang may kauhaw sa aton nga tagipusoon kay tungod sa sala mga bata. Parehasang ginhimo sang babae nga Samaritanon ang magkaroon ng 5 kaasawa, hindi ina ang perfect will sa aton nga Ginoo. Sala ina boys and girls. Kag ini nga babaye nakasala siya sa Ginoo. Parehas sa aton tanan kay ginbata kita nga makasasala. Ano gani ang sala? Tanan nga una-una, istorya, kag ginahimo nga hindi malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo, sabi ni mamang, "Nak, tulog na dayon ha, kay para early ka pa buwas magbugtaw, hindi na sagay cellphone." Sa isip-isip mo, "Latot ko lang si mamang magtulog, tapos maroblangs gyapon ko." Good bala ina? Bisan wala may nakadungog, mabasahan sa Ginoo ang aton nga ginahuna-huna. Tapos pagka morning, "Nak, na-late ka man magbugtaw. Nag-play ka naman kagabi?" "Wala mamang, hindi lang ko katulog gabi." Hala, nagtikal. Malipay ba ang Ginoo sina? Hindi din. When we don't obey God, that is sin, boys and girls. Nga makalimot kita si
sinahaw. Kay tungod, ginbata kita nga makasasala. Hambal gani sa Isaiah 53:6. Basahon ko diri sa Bible ha. All we like sheep have gone astray, each of us turned to our own way. Sama sa mga karnero, sarili lang ang ginasunod. Amo na ang buot silingon sang sala. Tanan nga mga tao, nakahimo sina. Parehas man sang babayi nga Samaritanon. Kag, sang na realize niya nga, kapalo siya sa akon nga kahimtang. Nagpungko lang siya, sabi niya, sir, nang palaan ko nga isa ka nga propeta. Sir, ang mga ninuno namon, hambal nila nga magsimba kami sa diri sa bukid. Pero kamo nga mga taga Jerusalem, sabi ninyo magsimba dito sa templo sa Ginoo. Pero gusto ko magsimba gid. Nagapangumangkot siya kung paano gid makapalapit sa Ginoo. Kaya sabi ni Jesus sa iya, babaye, mamati ka sa akon. Tunan mo ni nga mag-abot ang tion nga hindi na magsimba sa bukid o sa templo o sa Jerusalem, kay magasimba ikaw sa espiritu kag kamatuuran. Kay ang Ginoo espiritu. Kag sabi ng babayi, hambal sang amon nga mga amay, sir, nga kung mag-abot na ang Mesiyas, siya gid ang magtudlo sa amon. Makit-an gid niya ang babae, nakapati sa Ginoo, kagusto niya gid makilala si ang Mesiyas. Balaan mo ba kung ano ang Mesiyas? Ang Mesiyas ang gin-promise ni God nga magkuha sa tanan nga sala. Siya ang gin-promesa nga hatag sang Ginoo para mabalik ang tama nga relasyon sa Ginoo. Kaya naman, sang ginhambal ni Jesus diri sa verse 26, ako ang Mesiyas. I who speak to you am He. Si Jesus gali ang Mesiyas? Nakibut siguro ang babae, kaya pala balaan niya gid kung ano ang sitwasyon ko. Kaya galian mo ni siya mag-istorya sa akon. Nalipay gid ang babae, kay ang Mesiyas nag-abot na. Tuod, boys and girls, ang Mesiyas nga gipromesa nag-abot na. Kag amo na ang hatag na regalo sa Ginoo para sa tanan, ang Ginoong Jesus, ang perfect Son of God nga nag-abot sa aton nga kalibutan para akoon ang sala ng tanan nga mga tao. Oo, di ba ginhambal sa 1 Corinthians 15, 3-5, Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and He rose again on the third day according to the scriptures. Si Jesus, ginangkon niya ang gibayda niya ang silot sang sala. Giangkon niya ang tanan nga sala. Kag siya ang nanginbayad sa sala nga hindi niya man ginhimo sa sala sang tanan nga mga tawo. Kaya sang nabatian ng babayi ang ginhambal ni Jesus, nagdali-dali siya. Sabi niya, hala, amo gali siya ang Mesiyas. Nagpuli siya dito sa ila. Nagdali-dali siya, gintawag niya ang iya nga mga kaparintihanan. Nasugata niya paguro ang mga disciples ni Jesus. Kag nakibot sila nga, sino to siya? Sino nagpalapit sa Ginoong Jesus? Kag sabi ng mga disciples sa iya, nga sino to siya? Nga nakiistorya ka sa mga tao. Nga nakiistorya ka sa bayi nga na. Sabi siguro nila, no? Pero ang babayi nagpalakat na dito sa ilang nga lugar. Dali ka mo!
Gitawag niya ang tanan niya nga mga kaparintihanan, pati siguro tong mga nangin asawa niya. Dali ka mo. Mayroon dito teacher dito sa may bubon. Siya naguro to. Siya ang Mesiyas. Dali ka mo. Kinahambal niya kung ano ang akon nga sitwasyon. Nga gibuligan niya ko, gipasaylo niya ko. Amugid siguro ang iya nga hambal kay lipay gid ang babayi. Kaya naman mga bata, amo na ang good example nga dapat naton nga sundon. Kung ikaw bata ginpasaylo na sa Ginoo ang imo nga mga sala, gusto niya ihambal mo man sa iban, ikaw man magpatutuo man nga ginpasaylo na sa Ginoo ang mga nahimo mo nga mga kapakyasan nga mga sala. Kay ang Ginoo ginagamit niya ang kada isa sa aton para mabalaan pa sang iban ang kaya niya nga himuon, lalo na ang pagpasaylo kag pagluwas sa silot sang sala. Kaya himuon ta ang ginhimo sang babayi nga Samaritanon. Kag hambal ng mga disciples ni Jesus dito. Jesus, magkaon ka na. Pero sabi ni Jesus, hindi na ako magkaon. Busog na ko. Tingala sila, paano siya nabusog man? Kay agali ang makapalipay kay Jesus ang pagsunod sa aton amay nga ara sa langit. Kag dugay-dugay, nag-abot na sa mga Samaritanon. Ara na ang babayi, upod ang iya nga mga parinti. Dali ka mo. Et ari siya. Hambal siguro nila, no? Kag ginangyo nila si Jesus. Jesus, pwede mag-istar anay ikaw diri sa amon. Please lang, tudloi kami. Kaghambal sang Bible, for 3 days, nagtudlo si Jesus sa ila. Kag sila mismo, hambal nila, wala na kami, nagapati na kami. Hindi kay tungod sa ginhambal niya, kundi kay gintudloan mo kami. Nabalaan nila ang kamatuoran nga si Jesus Kidman ang manluluwas, ang Ginoo nga nagapalangga sang tanan. Hasta subong boys and girls, ang Ginoo nagapalangga sa tanan-tanan nga mga tawo diri sa kalibutan. Muslim ka man, Maguindanao, Maranao, Iranon, Ilonggo, Hiligaynon, Cebuano, taga Leyte, kung diin-diin pa, Ilocano, ano man ang aton nga hinambalan, ang Ginoo nagapalangga sa tanan. Kay siya ang aton nga amay sa langit. Nailayo kita sa iya tungod sa sala, pero siya ang naghimo sang pamaagi through the Lord Jesus para mabalik ang tama nga relasyon sa iya. Kaya gani hambal diri sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household. Kung tuuhan nga ang Ginoong Jesus ang Mesiyas, ang manluluwas, mapasaylo ang imo nga sala. Pati man ang imo nga mga kaparintihanan, mabuligan sila magpati sa aton nga Ginoo. Kau bata, ginbaton mo na bala si Jesus, nagtuo ka bala sa iya nga promises, nga siya lang ang manluluwas? Tawgon mo si Jesus, hambalas siya, Ginoo, nangayo ko pasaylo sa imo, nagapati ako nga ikaw lang ang makaluwas sa akon. Please, maghari ka sa akon nga tagipusoon para hindi ko naliwaton ang sala. Himuon mo ina kay mamati ang Ginoo. Because Jesus loves everyone. God bless you! Good news to all the world. Wow, grabe mga bata, no? Si Jesus, love niya gid tanan. Biskan ang mga makasasala. Love niya gid. Biskan ikaw mga kids nga wala pa nakakilala kay Jesus. Love ka gid ni God. Kay siya gid ang creator naton nga nagalove. Kag siya gid ang aton nga savior nga para hindi kita ma-separate sa iya forever, kag kaya gid naton himuon ang paglove sa aton nga mga enemies. Kaya mga kids, padayon lang gid sa aton nga pagpamati sa aton nga GNC Online and GNC On Air.
mabatian lang kita sa DYVS dira sa Bacolod kag sa DXKI sa 1062 diri sa Marvel. Kaya mga kids and mga mommies, enjoy lang sa aton nga pagpamati. See you or magpamati naman kita next week. Bye! Good news to all the world. Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062 DXKI FEBC Radio at CEF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!